Ang kalawang sa lumang gate ay pamilyar pa rin sa kanyang mga daliri. 5 taon. 5 mahahabang taon ang tiniis ni Cassandra Fent sa Canada. Bawat araw ay may iisang pangarap. Ang makabalik dito. Sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang pananabik na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hawak niya ang susi. Ang luma nilang susi. Isinuksok niya ito sa keyhole. Inikot. Ngunit hindi ito umikot. Sinubukan niya ulit, mas madiin ngayon. Wala pa rin. Para siyang nagsusuksok ng maling piraso sa isang puzzle. Imposible! Bulong niya sa sarili, ang puso niya'y nagsisimulang kumabog ng mabilis. Kasi, Hija, ikaw na ba yan? Napalingon siya sa pamilyar na boses. Si Aling Marites, ang kanilang kapitbahay, ay nakasilip sa kanilang bakod. Diyos ko, dalaga ka na lalo. Kailan ka pa bumalik? Pilit nang ngumiti si Cassie. Hello po, Aling Marites. Ngayon lang po mismo. Medyo hirap po akong buksan yung gate. Ang ngiti sa mukha ni Aling Marites ay biglang naglaho, napalitan ng awa. Ay naku, Hija, hindi mo na mabubuksan yan. Matagal nang naibenta ang bahay na to. Ang mga salita ay parang suntok sa sikmura ni Cassie. Po? Paanong naibenta? Nasa akin po ang titulo. Hindi po maaaring. Iyon din ang akala ng lahat, sabi ng matanda, umiling-iling. Pero lumitaw ang mga utang ng mga magulang mo matapos silang, alam mo na, isang mabait na binatang lalaki ang bumili. Inayos niya ang lahat. Sabi niya'y mahalaga daw sa kanya ang lugar na ito. Hindi na naririnig ni Cassie ang mga huling sinabi. Ang ingay sa kanyang tainga ay mas malakas. Utang na ibenta. Ang pundasyon ng kanyang mga pangarap ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Nagpaalam siya kay Aling Marites nang wala sa sarili at sinubukan ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Bukas ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa hardin. Ang mga rosas ng kanyang ina ay mas malago ngayon. Ang damo ay bagong gupit. May nag-aalaga rito. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ang pinto ng bahay. Pamilyar ang amoy sa loob. Amoy ng lumang kahoy at bulaklak. Ngunit may kakaiba. Mas malinis. Mas tahimik. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan ay mabigat. Bawat yabag ay isang alaala. Dito sila naghahabulan ng kanyang ama. Sa pader na yon nakasabit ang mga litrato nila. Ngayon, wala na ang mga litrato. Blanko ang pader. Nakarating siya sa tapat ng kanyang silid, ang kanyang santuwaryo. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. At doon, ang mundo niya ay tuluyang huminto. Sa ibabaw ng kanyang kama, sa ilalim ng sinag ng araw mula sa bintana, ay may isang lalaking natutulog. Ang pamilyar na hubog ng kanyang mga balikat. Ang itim niyang buhok na bahagyang magulo. Si Noah Fernandez, ang lalaking dumurog sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit siya umalis. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa dibdib niya. Mabilis na naging apoy ng galit. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luhang iniyak niya sa loob ng 5 taon, ay bumalik na parang isang alon. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, nabitawan niya ang kanyang handbag. Ang malakas na kalabog nito sa sahig ay gumising sa lalaki. Nagising si Noah, kumurap-kurap. Nang makita niya si Cassie, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Cassie, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Cassie ay malamig at nanginginig sa galit. Sa bahay ko? Sa kwarto ko? Umupo si Noah, halatang litong-lito. Cassie, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Tumawa siya ng mapakla. 5 taon kang nanahimik, Noah. 5 taon mo akong binaliwala. At ngayon, makikita kita rito, natutulog sa kama ko na parang sayo ito. Sino ka sa akala mo? Binili ko ang bahay, Cassie. Ang pag-amin na yon ay isa pang sampal. Binili mo? Kaya pala,
Para ano? Para lalo mong ipamukha sa akin na talo ako? Na pagkatapos mo akong sirain, kukunin mo rin ang lahat ng natitira sa akin? Hindi! Hindi ganoon. Tumayo si Noah, lumapit sa kanya. Ginawa ko to para sa'yo. Para sa akin? Halos pasigaw niyang sabi. Huwag mo akong lokohin, Noah. Hindi na ako ang tangang babae na iniwan mo noon. Habang ang kanilang mga sigawan ay pumupuno sa silid, isang mahinang tunog ang pumutol sa kanilang tensyon. Isang katok. Isang napakahinang katok sa pinto sa ibaba. Pareho silang natigilan. Nagkatinginan sila. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Muling may kumatok, mas mahina pa ngayon, na sinundan ng isang maliit na boses. Kuya, Noah? Nagmamadaling bumaba si Noah. Sumunod si Cassie. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang mga iyon? Binuksan ni Noah ang pinto. Sa labas, nakatayo ang dalawang bata. Isang batang babae na marahil ay 6 na taong gulang at isang batang lalaki na mas bata pa. Pareho silang namumutla, nanginginig, at basang-basa ng pawis. Lily? Liam? Gulat na sabi ni Noah. Anong ginagawa ninyo rito? Bakit kayo umalis sa ampunan? Ang batang babae ay tumingala. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Si Liam po. Sobrang init niya. At umuubo siya ng masama. Natakot po kami. Noon napansin ni Cassie ang kalagayan ng mga bata. Ang kanilang mga damit ay manipis at ang lagnat ay halatang halata sa kanilang namumulang mga pisngi. Walang sino man ang kailangang magsabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Ang galit sa kanyang puso ay pansamantalang nawala, napalitan ng pag-aalala. Para kay Noah, ang pagbabalik ni Cassie ay parang isang multo na biglang nagkaroon ng laman at buto. 5 taon niyang pinangarap ang sandaling ito, ngunit sa kanyang mga panaginip, ito'y laging may kasamang ngiti, hindi galit. Ngunit ang lahat ng gulat at sakit ay biglang naglaho nang marinig niya ang boses ng mga bata sa pinto. Lily? Liam? Nang makita niya ang kanilang kalagayan, isang uri ng automatikong pag-aalala ang pumalit sa lahat. Binuhat niya agad si Liam na parang isang munting hurno sa kanyang mga braso. Diyos ko, nilalagnat ka ng mataas. Lumingon siya kay Cassie na nakatayo sa likuran niya, ang mukay blanko sa pagkalito. Cassie, tulong, sabi niya. Ang boses ay hindi nag-uutos, kundi nagmamakaawa. Kailangan natin silang ipasok. Hindi na nagtanong si Cassie. Ang kanilang alitan ay pansamantalang isinantabi. Ang mahalaga ngayon ay ang 2 maliliit na nilalang na nanginginig sa kanilang harapan. Dinala ni Noah si Liam sa sofa at mabilis na tumakbo sa banyo. Pagbalik niya, may dala na siyang digital thermometer at isang maliit na bote ng gamot. Sila ang mga batang madalas kong dalawin sa ampunan malapit dito. Paliwanag niya habang maingat na inilalagay ang thermometer sa kilikili ni Liam. Mabait sila, pero makukulit. Siguro tumakas sila. Hindi umimik si Cassie. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ni Lily na tahimik na umiiyak. Hinawakan niya ang noo ng bata. Mainit ka rin, bulong niya. Nakita ni Noah ang pagbabago sa mga mata ni Cassie. Ang galit ay naroon pa rin, nakatago sa isang sulok, ngunit ang nangibabaw ay ang likas na pag-aalaga na laging hinangaan niya rito. 39.4, sabi ni Noah. Tinitingnan ang thermometer. Masyadong mataas. Kailangan natin siyang painumin ng gamot. Habang inaasikaso ni Noah si Liam, kumuha naman si Cassie ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo mula sa kusina. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo, leeg at mga braso ni Lily. Ang bawat kilos niya ay puno ng kalinga. Tahimik silang gumalaw sa sala, isang temporaryong alyansa na binuo ng pangangailangan. Walang salitaan. Tanging ang mahinang pag-ubo ni Liam at ang mga hikbi ni Lily ang maririnig. Nang medyo bumuti na ang pakiramdam ng mga bata at nakatulog na sa sofa, doon lang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap.
Nagpunta si Noah sa kusina para kumuha ng tubig. Sumunod si Cassie. Bakit mo binili ang bahay na to, Noah? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matigas. Sumandal si Noah sa counter. Tinititigan ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Dahil ibebenta na sana ito sa isang developer. Gigibain nila. Itatayo nila ay isang kondominium. Tumingin siya sa mga mata ni Cassie. Hindi ko kayang isipin na mawawala ang lugar na to, Cassie. Ang lahat ng alaala. Ang alaala ng mga magulang mo. Ang mga alaala natin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Cassie. Alaala natin? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang sumira sa mga alaalang yon. Hindi totoo yan, sabi ni Noah. Ang boses ay puno ng pait. Umalis ka nang hindi ako pinapakinggan. At ano ang sasabihin mo? Na yung babaeng kasama mo sa mamahaling restaurant ay kaibigan mo lang? Huwag ako, Noah. Bago pa man makasagot si Noah, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Sinundan ito ng mabilis na pagpatak ng ulan sa bubong. At pagkatapos, isang kisap ng kidlat at namatay ang lahat ng ilaw. Ah! Isang sigaw mula sa sala. Si Lily. Nagmamadaling bumalik ang dalawa. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, nakita ni Noah si Lily na nakaupo. Takot na takot. Niyakap niya ito agad. Shh! Nandito lang si kuya. Kulog lang yon. Si Cassie naman ay umupo sa tabi ni Liam. Hinahaplos ang likod nito para hindi ito magising. Ang dilim ay tila nagpabigat sa tensyon sa pagitan nila. Ang tanging liwanag ay mula sa cellphone ni Noah na lumilikha ng mahahabang anino sa pader. Malakas ang bagyo, sabi ni Noah, nakatingin sa labas ng bintana. At mukhang matatagalan bago bumalik ang kuryente. Delikado nang umalis ka pa. Tumingin siya kay Cassie. Ang mukha nito ay bahagyang naiilawan. Ang mga mata ay mailap. Hindi ka maaaring umalis ngayon, Cassie. Pagpapatuloy niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Lalo na't kailangan ka ng mga bata. Kailangan ka nila. Mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng ulan at ang paghinga ng mga bata ang maririnig. Nakita ni Noah ang pagtatalo sa mukha ni Cassie. Ang pagitan ng kanyang pride at ng kanyang puso. Sa wakas, bumuntong hininga ito. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig pa rin. Dahil lang sa mga bata. Bumilis ang tibok ng puso ni Noah. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod niyang salita. Bukas ng umaga, aalis ako. Nagising si Cassie sa isang silid na hindi kanya, ngunit pamilyar. Ang guest room. Naalala niya ang lahat, ang bagyo, ang mga bata, at ang malamig na kasunduan nila ni Noah. Bukas ng umaga, aalis ako. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salitang yon habang bumabangon. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng mainit na lugaw. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan. Ang sala ay tahimik. Nakita niya ang dalawang bata, mahimbing pa ring natutulog sa sofa. Ang lagnat ay tila bumaba na. Sumunod siya sa amoy hanggang sa kusina. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Si Noah, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay nakaluhod sa sahig. Gising na si Lily at nakaupo sa isang maliit na upuan. Hawak ni Noah ang isang mangkok ng lugaw at matiyagang sinusubuan ng bata. Isa pa, Lily, para lalo kang lumakas, sabi ni Noah sa malamig na boses, isang boses na minsan ay para lamang sa kanya. Ayaw ko na po, Kuya Noah. Mapait po, sagot ng bata. Sige na, last na to. Pagkatapos, may sorpresa ako sa iyo. Ngumiti si Noah. Ang nangiting iyon. Ang ngiting kayang magpatigil ng mundo ni Cassie noon. Napatikhim si Cassie. Napalingon si Noah. Bahagyang nagulat. Gising ka na pala. Kumain ka na.
Nagluto ako ng marami. Hindi siya sumagot. Pinanood lang niya kung paano bumalik sa pag-aalaga si Noah at kung paano sa huli ay napangiti at napakain nito si Lily. Ang Noah na nasa isip niya, ang manloloko, ang duwag, ay biglang nagkaiba sa Noah na nasa harapan niya ngayon. Isang lalaking responsable at maalaga. Kinakain ng pagkalito ang kanyang puso. Nang magising si Liam at kumain na rin ang lahat, mas naging magaan ang pakiramdam sa bahay. Ang dalawang bata, kahit medyo mahina pa, ay naglalaro na sa sahig ng sala. Nagkaroon si Cassie ng pagkakataong libutin ang bahay. Ang kanyang bahay, walang gaanong nagbago. Ang mga muebles ay pareho pa rin. Ang kulay ng pader, para siyang bumalik sa nakaraan. Pumasok siya sa maliit na silid-aklatan ng kanyang ama. Doon, sa isang sulok, ay ang luma niyang bookshelf. Hinaplos niya ang mga libro. Maalikabok, pero kumpleto pa rin. Ang paborito niyang mga nobela. Ang mga fairy tale books na binabasa sa kanya ng kanyang ina. Sa ilalim ng estante, may isang malaking kahon na nakatago. Binuksan niya ito. Napasinghap siya. Nasa loob ang koleksyon niya ng mga manika. Ang mga manikang iniwan niya 5 taon na ang nakalipas. Maingat na inayos, malinis, walang bawas. Bakit? Bakit niya itinago ang mga ito? Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang nilalabanan. Isinara niya ang kahon at mabilis na lumabas ng silid. Sa sala, nakita niyang natapon ni Liam ang kanyang gatas sa sahig. Naku! Sabay silang kumilos ni Noah. Sabay silang dumampot sa basahan na nasa ibabaw ng maliit na mesa. At sabay na nagtama ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang dumaloy sa braso ni Cassie. Ang init ng balat ni Noah. Ang pamilyar na pakiramdam. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Ganoon din si Noah. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Walang nagsalita. Siya na ang kumuha ng basahan at pinunasan ng sahig. Iniiwasan ng kanyang mga mata. Nang matapos siya, umupo siya sa tabi ni Lily na naglalaro. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga matay malaki at puno ng kuryosidad. Ate Cassie, tanong ng bata sa inosenteng boses. Ikaw po ba ang girlfriend ni Kuya Noah? Ang tanong ay parang bombang sumabog sa tahimik na silid. Natigilan si Cassie. Hindi niya alam kung anong isasagot. Napatingin siya kay Noah na natigilan din sa kinatatayuan niya. Ang muka ay hindi maipinta. Nag-init ang mga pisngi ni Cassie. Bago pa man may makapagsalita sa kanila, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Automatikong napatingin si Cassie sa bintana. Isang makintab na itim na kotse. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang lumabas. Matangkad. Bali-baling kinita ng katawan. Nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay parang isang anghel. Naglakad ito papunta sa pinto nang may kumpiyansa. Bawat hakbang ay parang nasa isang fashion show. At pagkatapos, tumawag ito sa isang boses na kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Cassie, ito'y lason. Noah darling, nandito ako para sorpresahin ka. Ang boses ni Isabella ay parang isang kampanang gumising kay Noah mula sa isang panaginip na hindi niya alam kung gusto niyang matapos. Sa isang iglap, ang munting bula ng katahimikan na binuo niya kasama si Cassie at ang mga bata ay pumutok. Napatingin siya kay Cassie. Ang bahagyang init sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang malamig na maskara. Bumalik ang pader sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay ngayon. Isabella, sabi ni Noah. Sinubukang itago ang pagkainis sa kanyang boses habang binubuksan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Sinusorpresa ka siyempre. Ngumiti si Isabella, isang perpektong nangiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinalikan niya si Noah sa pisngi, isang halik na para kay Noah ay parang yelo.
Pumasok si Isabela sa sala. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin, sinasapawan ng amoy ng lugaw at lumang bahay. Tiningnan niya ang paligid, mula sa mga lumang muebles hanggang sa dalawang bata sa sahig, at sa huli, kay Cassie. Isang matamis ngunit mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, hello there! Ikaw siguro si Cassandra, ang dating nakatira dito?" Ang paraan niya ng pagsabi ng dating ay parang isang patalim na sinadyang ibaon. "At sino naman ang dalawang cute na ito?" Tanong niya, kahit halata namang hindi siya interesado. "Mga kaibigan ko sila." Mabilis na sagot ni Noah. Sina Lily at Liam. "Ah, I see." Lumapit si Isabela kay Cassie. "It's so nice of you to help Noah with the kids. Mabuti na lang at napadaan ka." Ang tono niya ay parang kinakausap ang isang katulong. Nagigting ang panga ni Noah. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Cassie. Kailangan niyang mailayo si Isabela dito. "Isabela, mag-usap tayo sa labas," sabi niya. Hinawakan ito sa braso. Dinala niya ito sa hardin. Ang sikat ng araw ay tila masyadong masaya para sa madilim na tensyon sa pagitan nila. "Ano ba talaga ang ginagawa mo rito?" Ulit ni Noah. "Bakit masama bang bisitahin ang fiancé ko?" Tinaasan siya ng kilay ni Isabela. "Tumawag ang mami mo. Nag-aalala siya. Hindi ka raw umuwi kagabi." Napabuntong hininga si Noah. "May emergency lang at hindi mo kailangang pumunta dito." "Oh, I think kailangan," sabi ni Isabela. Ang nangiti ay naglaho na. "Nandito siya, Noah. Ang babaeng 5 taon mo nang hindi makalimutan. Akala ko ba ay malinaw na ang usapan natin, ang kasunduan?" "Walang nagbago sa kasunduan, Isabela." "Talaga ba?" Inilapit ni Isabela ang kanyang mukha. "Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa isang sentimental na pagbabalik, Noah. Ang kasal natin ang magliligtas sa kumpanya. Ang kasal natin ang gusto ng mga pamilya natin. Ito ang tungkulin mo." Ang salitang tungkulin ay parang isang kadena na muling ipinulupot sa leeg ni Noah. Bumalik sila sa loob. Nakita ni Noah si Cassie na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila. Alam niyang nakikinig ito. Sinadya ni Isabela. Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay. Ipinapakita ang isang malaking diamanteng singsing sa kanyang daliri. "Ang ganda, hindi ba, Cassandra?" Pinili mismo ni Noah. May good taste talaga siya. Hindi lumingon si Cassie. "Ang kasal namin ay malapit na, alam mo ba?" Pagpapatuloy ni Isabela, bawat salita ay may lason. "Actually, dapat ay final fitting ko na ngayon, pero naisip kong mas mahalagang makita ang fiancé ko. We're so excited. Ang lahat ay excited." Hindi na kaya ni Noah. Ito ay sobrang kalupitan. "Isabela, tama na," mariin niyang sabi. Ngunit hindi siya narinig ni Cassie. O kung narinig man, hindi niya ito pinansin. Dahan-dahan itong humarap. Ang muka ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Diretso itong tumingin kay Noah. "Kasal?" tanong ni Cassie. Ang boses ay mahina, ngunit matalim. Kaya pala gusto mong manatili ako." "Para ano? Para may audience ka sa bago mong buhay? Para ipamukha sa akin kung gaano kakasaya sa piling ng iba?" Bago pa man makasagot si Noah, tumalikod na si Cassie at mabilis na umakyat ng hagdanan. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto ng guest room. Naiwan si Noah sa sala, kasama si Isabela, na ngayon ay may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Parang isang puting pader ang isip ni Cassie. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-echo ng salitang kasal at ang matamis na boses ni Isabela. Bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan ay isang paraan upang makatakas. Makatakas mula sa babaeng iyon, mula kay Noah, at higit sa lahat, mula sa katangahan niya. Paano siya nagpadala? Paano niya hinayaan ang sarili niyang maniwala, kahit sa isang saglit lang, na may pag-asa pa? Hinablot niya ang kanyang handbag sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ang iilang damit
na inilabas niya kahapon at walang ingat na ipinasok sa loob. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at marahas, pinapatakbo ng isang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit. Galit sa sarili niya. Tanga ka, Cassie. Bulong niya sa sarili habang isinasara ang zipper ng bag. 5 taon na, pero tanga ka pa rin. Tapos na siya. Handa nang umalis. Handa nang iwan ang bahay na ito at ang lahat ng mapait na alaala nito, luma man o bago. Ngunit pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang pader. Isang pader na laman at buto. Nakita niya si Noah, nakaharang sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon, isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito kailanman. Wala na ang kalmadong CEO, ang lalaking laging kontrolado ang lahat. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong wasak. Tabi, mariin niyang sabi. Sinusubukang lampasan siya, ngunit hindi gumalaw si Noah. Sa halip, hinawakan niya si Cassie sa braso. Ang hawak niya ay hindi masakit, ngunit mahigpit. Cassie, pakiusap. Huwag kang umalis ng ganito. Bitiwan mo ako. Sinubukan niyang kalasin ang kanyang kamay, ngunit mas humigpit ang hawak ni Noah. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malinaw na ang lahat. Ikakasal ka na. Congratulations! Hindi mo naiintindihan. Halos pasigaw na, sabi ni Noah. Ang boses ay basag. Hindi ganoon kadali ang lahat. Hindi madali? Tumawa siya ng walang kagalakan. Para sa akin, mukhang napakadali para sa'yo. Iniwan mo ako. At ngayon, ikakasal ka na sa isang babaeng bagay na bagay sa'yo. Perpekto. Kaya pwede ba? Bitiwan mo na ako at hayaan mo na akong magpatuloy sa buhay ko? Hindi! Ang sigaw ni Noah ay yumanig sa buong pasilyo. Binitiwan niya ang braso ni Cassie, ngunit iniharang niya ang kanyang katawan sa pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang mga mata niya ay namumula. Hindi ako papayag na umalis ka ulit nang hindi nalalaman ng lahat, sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit. 5 taon na akong nabubuhay sa pagsisisi, Cassie. 5 taon kitang hinintay. Hindi mo ba nakikita? Ang bahay na to, ang lahat ng ito, para sa'yo. Nag-flashback sa isip ni Cassie ang isang alaala. Ang huling araw na nakita niya siya sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo siya kasama si Isabella, tumatawa. At nang makita siya ni Noah, ang mga mata nito ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay wala. Isang malamig na pader. Umalis siya noon nang walang sinasabi at hinayaan siya ni Noah na umalis. Huwag mong gamitin ang bahay na, "To laban sa akin, Noah," sabi niya. Ang tinig ay nanginginig na. Nandoon ako. Nakita kita. Nakita kitang masaya sa kanya. At hinayaan mo akong umalis. Dahil kailangan. Ang desperadong sagot ni Noah. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ginawa ko yon dahil kailangan. Hindi dahil gusto ko. May mga bagay kang hindi alam. Mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Hinawakan niya muli si Cassie. Pero ngayon, sa magkabilang balikat, iniharap niya ito sa kanya. Pakiusap, Cassie. Isang pagkakataon lang. Pakinggan mo ako. Ang totoong nangyari. Pagkatapos, kung gusto mo pa ring umalis, ako mismo ang maghahatid sa iyo. Pero pakiusap, pakinggan mo muna ako. Ang kanyang pagmamakaawa ay totoo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maitatanggi. Ang desperasyon sa kanyang boses ay tumagos sa pader ng galit na itinayo ni Cassie. Natigilan si Cassie. Ang bagahe ay tila bumigat sa kanyang kamay. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isang bahagi ay sumisigaw na tumakbo, na huwag nang maniwala ulit. Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit at pagod na bahagi, ay gustong malaman ang katotohanan. Ito na ba
Ang pagsasarang hinahanap niya sa loob ng 5 taon. Bumitaw siya ng isang malalim na hininga, ang hiningang naglalaman ng lahat ng bigat ng nakaraan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Noah. Sige, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Magpaliwanag ka. May 1 oras ka. Ang 1 oras na ibinigay ni Cassie ay parang isang sentensya. 1 oras para itama ang 5 taong pagkakamali. Huminga ng malalim si Noah. Ang hangin ay parang hindi sapat. Dinala niya si Cassie sa maliit na upuan sa tabi ng bintana. Siya naman ay nanatiling nakatayo, parang isang akusado sa harap ng hukom. Saan ako magsisimula? Bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Cassie. Magsimula ka sa simula, Noah, at huwag mo akong bibigyan ng kasinungalingan. Ang boses ni Cassie ay walang bahid ng emosyon. Tumingin si Noah sa kanyang mga mata. Hindi kita niloko, Cassie. Kailanman. Iyon ang simula. Ang katotohanang pinakamatagal niyang itinago. 5 taon na ang nakalipas. Ang kumpanya ng pamilya namin, malapit nang bumagsak. Lahat ng pinaghirapan ni Papa, mawawala na parang bula. May mga maling desisyon, mga utang na hindi mabayaran. Nasa bingit kami ng pagkawala ng lahat. Ang mga alaala ay bumalik, matingkad at masakit. Muli niyang nakita ang mukha ng kanyang ina, puno ng luha at desperasyon. Si Mama, pagpapatuloy ni Noah, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Siya ang humanap ng solusyon, ang pamilya Montenegro. Ang ama ni Isabela ay isang makapangyarihang negosyante. Pumayag siyang tulungan kami, pero may isang kondisyon. Huminto siya, tila nahihirapang bigkasin ang mga sumunod na salita. Ang kondisyon ay ang pagsasanib ng aming mga pamilya sa pamamagitan ng isang kasal sa pagitan ko at ni Isabela. Nakita ni Noah ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Cassie. Isang kislap ng isang bagay na hindi niya matukoy, pagkagulat o awa. Hindi ako pumayag, mabilis niyang sinabi. Ilang linggo akong nakipagtalo sa kanila. Sinabi ko sa kanila na mayroon ako sa iyo, na ikaw ang mahal ko. Pero isang gabi, ang flashback ay malinaw sa kanyang isip. Ang kanyang ina, si Eleanor, ay lumuhod sa kanyang harapan. Umiiyak. Noah, anak, pakiusap. Gawin mo to para sa pamilya natin, para sa alaala ng papa mo. Isang pirma lang, isang kasunduan, at maliligtas tayo. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako papayag, hindi lang ang kumpanya ang mawawala. Mawawala rin ang bahay namin, ang lahat. At sinabi niya sa akin na kung ipipilit ko ang relasyon natin, sisiguraduhin niyang malalaman ng lahat kung gaano ka. Pinutol niya ang sasabihin. Hindi niya kayang ulitin ang masasamang salitang binitawan ng kanyang ina noon para kay Cassie. Ayokong madamay ka sa gulo, Cassie, sabi ni Noah. Ang boses niya ay basag na. Ayokong makita kang hinuhusgahan ng pamilya ko, ng lipunan. Ayokong maranasan mong ipahiya. Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, kaya pinili kong ako na lang ang masaktan. Kaya nang makita kita sa restaurant na yon kasama si Isabela, iyon ang araw na pumirma ako sa kasunduan. At nang makita mo kami, alam kong yun na ang pagkakataon. Ang pinakamasakit na paraan para palayain ka. Kinailangan kong magpanggap na wala akong pakialam. Kinailangan kong hayaan kang umalis. Bawat hakbang mo palayo sa akin noon, parang libu-libong karayom ang tumutusok sa puso ko. Hindi na napigilan ni Noah ang mga luha. Tumulo ito sa kanyang mga pisngi. 5 taon, Cassie. 5 taon akong gumagawa ng dahilan para hindi matuloy ang kasal na yon. Business trip, pag-aaral sa ibang bansa, kahit ano. Dahil umaasa ako. Umaasa akong isang araw, babalik ka. At sa panahong yon, malakas na ako para labanan sila. Lumakad siya papunta sa isang aparador at kinuha ang isang folder
na puno ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa kandungan ni Cassie. Iyan. Iyan ang mga papeles ng kumpanya mula noon. Mga ulat sa bangko, mga kasunduan, patunay na hindi ako nagsisinungaling. Hindi gumalaw si Cassie. Nakatitig lang siya sa folder, pagkatapos ay kay Noah. Ang kanyang mukha ay parang isang blankong canvas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang galit, ang puot, ang sakit na nakaukit sa kanyang mukha, sa loob ng 2 araw ay unti-unting nabubura. Napapalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Pagkalito, pagkabigla. Ang lalaking kinamuhian niya sa loob ng 5 taon ay hindi pala umiral. Ang taong sinumpa niya ay nagsakripisyo para sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin ay naipit sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Noah na nakatayo sa harap niya. Basang-basa ng luha, ang kaluluwa'y hubad sa kanyang harapan. Kung ganoon, bulong ni Cassie, ang boses ay halos hindi marinig. Sa loob ng 5 taon, ikaw. Walang salitang lumabas sa bibig ni Cassie. Paano ka magsasalita kung ang pundasyon ng iyong galit sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap? Ang lalaking kinamuhian niya ay isang ilusyon. Ang katotohanan ay mas masakit, mas komplikado. Isang sakripisyo. Tumingin siya sa mga dokumento sa kanyang kandungan. Pagkatapos, ay sa lalaking nakatayo sa harap niya, na ang mga mata ay naghihintay ng anumang hatol mula sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin sa sandaling iyon. Tumayo siya, walang imik na dumaan sa tabi ni Noah at pumasok sa guest room. Hindi niya ito sinundan. At nagpapasalamat si Cassie para doon. Kinailangan niya ng espasyo. Kinailangan niyang huminga. Hindi niya namalayan ng oras. Nang sa wakas ay lumabas siya, dapit hapon na. Ang bahay ay tahimik. Nakita niya si Noah sa hardin, kasama ang mga bata. Nagtatanim sila. Si Lily, na may maliit na pala, ay masayang naghuhukay sa lupa. Si Liam naman ay sinusubukang buhusan ng tubig ang isang paso, pero mas maraming natatapon sa kanyang sapatos. At si Noah, nakaluhod siya sa lupa. Tinuturuan si Lily kung paano ilagay ang isang maliit na buto ng sunflower. May isang kislot sa puso ni Cassie, isang pamilyar na kislot na matagal na niyang ibinaon. Lumabas siya para samahan sila. Walang nagsalita tungkol sa nangyari kanina. Para bang isang hindi nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Hayaan muna ang nakaraan. Umupo siya sa tabi ni Lily. Tulungan kita. Alok niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Cassie ang gaan. Ang simpleng gawain ng pagtatanim, ang halakhak ng mga bata, ang init ng papalubog na araw. Para itong isang balsamo sa kanyang sugatang puso. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Isang pamilyar na itim na kotse ang muling huminto sa tapat ng bahay. Ngunit hindi si Isabella ang bumaba. Mas malala. Ang ina ni Noah, si Mrs. Eleanor Fernandez. Naglakad ito papasok sa hardin na parang isang reyna. Ang muka ay walang emosyon. Tumigil ito at tiningnan si Cassie mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. Noah, we need to talk, sabi nito sa malamig na boses. Hindi inaalis ang tingin kay Cassie. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Bago pa man makaramdam ng sakit si Cassie, naramdaman niya ang paggalaw sa tabi niya. Tumayo si Noah, inilagay ang sarili sa pagitan niya at ng kanyang ina. Isang kilos na hindi nito kailanman ginawa noon. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Cassie. Mahigpit. Mainit. Ina, sabi ni Noah. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Kasama ko siya at dito muna siya titira. Gulat na napatingin si Eleanor sa anak. Pagkatapos ay sa magkahawak nilang mga kamay. Kung may kulay lang ang galit,
matingkad na pula na siguro ang buong hardin. Nababaliw ka na ba? Galit na sabi ng matanda. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo natin, huwag mong sabihing sisirain mo ang lahat dahil sa kanya. Ang sinira ay ang buhay ko. Ma, sagot ni Noah. At ngayon, sinusubukan kong ayusin yon. Walang nagawa si Eleanor kundi umalis na puno ng galit. Nag-iwan ng isang mabigat na babala sa hangin. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nagtimpla si Noah ng kape. Sorry sa inasal ni Mama, sabi niya. Umiling si Cassie. Naiintindihan ko. Tumunog ang cellphone ni Noah. Si Isabella. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Noah, what did you do? Your mother is furious. Sinisira mo ang plano. Walang plano, Isabella. Sagot ni Noah, ang boses ay malamig. Tapos na tayo. Itigil mo na to. At ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Cassie. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Hindi na ako magtatago, Cassie. Hindi na ako matatakot. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Lumapit siya. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Aayusin ko ang lahat ng nasira ko. Aayusin ko ang lahat. Ulit niya, na parang isang panunumpa. Simula ngayon. Kinabukasan, habang naglilinis si Cassie sa isang maliit na bodega, sa ilalim ng hagdanan, may nakita siyang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Hindi ito pamilyar sa kanya. Dinala ito ng kuryosidad. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasalansan ang daan-daang mga papel, mga liham. Kumuha siya ng isa. Ang petsa ay 4 na taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay kay Noah. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang unang linya. Mahal kong Cassie, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Dito, umuulan na naman at naaalala na naman kita. Para kay Cassie, ang bawat salita sa mga liham ni Noah ay isang patak ng ulan sa isang tuyong lupa. Bawat pangungusap ay isang pag-amin ng pag-ibig, ng pangungulila, at ng malalim na pagsisisi. Nakita ko kanina ang paborito nating ice cream. Muntik na akong bumili ng 2, bago ko naalala na mag-isa na lang pala ako. Pinangarap kita kagabi. Bumalik ka raw. At sa panaginip ko masaya tayo. Kung mababago ko lang ang nakaraan, Cassie, ibibigay ko ang lahat para lang maibalik ang oras. Umupo siya sa sahig ng bodega, napapaligiran ng mga multo ng nakaraan na isinulat sa papel. Umiyak siya. Hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil sa isang pakiramdam ng kaluwagan na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Totoo pala. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi siya nag-iisa sa pagdurusa sa loob ng 5 taon. Nang maubos na ang kanyang mga luha, isang bagong pakiramdam ang pumalit. Pag-asa. Isang maliit ngunit matibay na sinag ng pag-asa na tumagos sa kadiliman ng kanyang puso. Siguro mayroon pa silang pagkakataon. Tumayo siya, ang kanyang desisyon ay buo na. Patatawarin niya siya. Bibigyan niya sila ng pangalawang pagkakataon. Dahil sa sobrang gaan ng pakiramdam, naisip niyang sorpresahin si Noah. Nagpunta ito sa palengke kasama ang mga bata para mamili ng mga sangkap para sa paboritong ulam ni Noah, sinigang na hipon. Habang nagluluto siya, ang kusina ay napuno ng halakhak. Si Lily at Liam ay tumutulong sa paghihimay ng sitaw. Sa unang pagkakataon, ang bahay ay naramdaman niyang tunay na tahanan. Naisip ni Cassie na kailangan niya ng magandang florera para sa mga bulaklak na binili niya. Naalala niya ang isang lumang florera na nakatago sa aparador sa loob ng master's bedroom, ang dating silid niya, na ngayon ay silid ni Noah. Umakyat siya. Ang silid ay malinis at maayos. Ang amoy ni Noah ay nanunuot sa hangin. Binuksan niya ang malaking aparador na gawa sa kahoy. Sa pinakaitaas na bahagi, sa likod ng mga nakatuping kumot, may nakita siyang isang kahon.
Hindi ito ang kahon ng mga liham. Ito ay bago, maganda, at nakabalot pa ng isang ribon na kulay krema. Hindi niya dapat ito buksan. Alam niyang pribado ito. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Baka regalo ito para sa kanya? Ang isipang yon ay nagdulot ng kilig sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon at inilapag sa kama. Maingat niyang tinanggal ang ribbon at itinaas ang takip. Sa loob, may mga nakapatong na puting papel, makapal at mamahalin. Kinuha niya ang isa sa mga ito. Ang kanyang mga daliri ay biglang nanlamig. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Isang imbitasyon sa kasal. Ang disenyo ay elegante. May mga gintong detalye. At sa gitna, nakasulat sa magandang calligraphy ang mga pangalan. Isabela Montenegro and Noah Fernandez request the honor of your presence as they are united in marriage. Sa ilalim, ang petsa. 3 linggo mula ngayon. Hindi maaari. Nanginginig niyang tiningnan ang iba pang mga imbitasyon sa loob ng kahon. Marami. Siguro 100. Lahat ay nakaimprenta na. Handa nang ipadala. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Ang mga liham, ang mga paliwanag, ang mga luha, ang mga pangako. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang napakalaking, napakagaling, at napakasakit na kasinungalingan. Ginamit niya ang nakaraan para paikutin siya. Ginamit niya ang kahinaan niya para paniwalain siya. Isang butil ng luha ang pumatak sa imbitasyon, binabasa ang pangalan ni Noah. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Ang pag-asa na sumibol sa kanyang puso kanina ay biglang nalanta at namatay. Ang pumalit dito ay isang malamig at madilim na kawalan. Naloko na naman siya. At sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagbukas ng pinto. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Noah sa labas. Narinig niya ang masayang boses nito na tumatawag sa kanyang pangalan habang pumapasok sa bahay. Cassie! Cassie! Andito na ako. May dala akong... Pumasok si Noah sa silid, isang malawak na ngiti sa kanyang labi at isang buke ng puting rosas sa kanyang kamay. Ngunit ang nangiti niya ay naglaho nang makita niya si Cassie. Nakita niya ang bukas na kahon sa kama. Nakita niya ang imbitasyon sa nanginginig na kamay ni Cassie at nakita niya ang lamat sa mga mata nito. Bago pa man siya makapagsalita, tumalikod na si Cassie. Mabilis, walang emosyon, walang salita. Kinuha niya ang kanyang bag na hindi pa niya naiaayos ng husto. Pagbaba niya, nakita niya ang 2 bata na naghihintay sa kanya. Aalis na tayo, sabi niya sa mahinang boses. Dumaan siya sa tabi ni Noah na parang hangin. Hindi siya lumingon. Nang makalabas siya ng pinto, naiwan si Noah sa silid na parang isang estatwa. Ang mga rosas ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mga puting talulot ay kumalat sa sahig. Sa ibabaw ng kama, nakabukas pa rin ang kahon ng mga imbitasyon. At sa gitna ng kama, kung saan dapat sana ay uupo si Cassie, ay may isang imbitasyon na naiwan. Basa ng kanyang mga luha. Nakatayo si Noah sa gitna ng silid, napapaligiran ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang amoy ng nilulutong sinigang mula sa ibaba ay isang malupit na paalala ng kaligayahang inagaw mula sa kanya. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis, sinusubukang iproseso ang nangyari. Ang kahon, ang mga imbitasyon, hindi niya alam na naroon ang mga iyon. Hindi siya ang naglagay niyon doon. Isabela, o ang kanyang ina. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dinaya siya. Ginamit nila ang kanyang sariling bahay para sirain siya. Hinablot niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig sa galit. Idinayal niya ang numero ng kanyang ina. Noah? Anak? Ano ang ginawa ninyo? Sigaw ni Noah. Ang boses ay basag sa puot. Bakit ninyo ginawa sa akin to? Para sa kapakanan mo, anak.
Sagot ni Eleanor sa kalmadong boses. Ang babaeng yan ay isang pagkakamali. Tinutulungan ka lang naming itama iyon. Kapakanan ko? Tumawa si Noah ng mapakla. Sinira ninyo ang buhay ko. Minsan na ninyo itong ginawa. Hindi ko hahayaang gawin ninyo ulit. Wala kang pagpipilian, Noah. Ang kasal ay tuloy. Nakasalalay dito ang lahat. Kung gayon, wala na kayong dapat panghawakan. Malamig na sabi ni Noah. Itinatakwil ko na ang lahat. Ang kumpanya, ang mana, lahat. Burahin ninyo ang pangalan ko sa lahat ng dokumento. Simula ngayon, wala na kayong anak na nagngangalang Noah Fernandez. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Wala nang atrasan. Ang sunod niyang tinawagan ay si Isabela. Noah darling, narinig ko ang balita. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang... Huwag mo akong tawaging darling. Putol ni Noah. Ang boses ay puno ng yelo. Pumunta ka sa opisina mo. Ngayon din, may ibabalik ako sa iyo. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinablot niya ang kanyang susi ng kotse at tumakbo palabas ng bahay. Ang amoy ng sinigang ay sumunod sa kanya. Isang pabango ng kasawian. Nagmaneho siya na parang isang baliw. Ang tanging nasa isip niya ay si Cassie. Saan siya nagpunta? Paano niya ito mahahanap? Ligtas ba sila ng mga bata? Dumiretso siya sa Montenegro Corp, isang tore ng salamin at bakal na sumisimbolo sa lahat ng kanyang kinamumuhian. Pumasok siya sa opisina ni Isabela nang walang katok. Nakaupo ito sa kanyang malaking mesa, kalmado at mayabang. I knew you'd come. Hindi nagsalita si Noah. Lumakad siya papalapit, kinuha ang diamanteng singsing mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa makintab na mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay matalim at pinal. Hindi mo makukuha ang puso ko, Isabela, sabi ni Noah. Ang mga mata ay nag-aapoy. At ngayon, hindi mo na rin makukuha ang pangalan ko. Tapos na tayo. Ang kasunduan ay kansilado. Tumingin si Isabela sa singsing, pagkatapos ay kay Noah. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nabakbak. Ipinapakita ang galit sa ilalim. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali? May kontrata tayong punitin mo ang kontrata mo. Sagot ni Noah. Wala na akong pakialam. Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan si Isabela na nakatulala sa kanyang pagkatalo. Pagbalik niya sa kotse, nagsimula siyang magpanik. Paano niya hahanapin si Cassie? Tinawagan niya ang lahat ng kanyang kaibigan. Ang ampunan, mga ospital. Walang nakakita sa kanila. Bawat sagot na wala ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat minuto na lumilipas ay isang pagpapahirap. Napahampas siya sa manibela. Cassie, nasaan ka? Bulong niya sa kawalan. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone, isang kaibigan niya mula sa kolehiyo. Bro, hindi ako sigurado, pero parang nakita ko siya, sabi ng boses sa kabilang linya. Napaupo ng tuwid si Noah. Saan? Kailan? Mga 1 oras na ang nakalipas. Dito sa terminal ng bus sa Cubao, papunta sa probinsya, may kasama siyang 2 bata. Siya ba yun? Hindi na kailangan ng kumpirmasyon. Alam ni Noah na si Cassie iyon. Salamat bro. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Pinaandar niya ang kotse. Ang gulong ay umigit sa semento. Ang terminal ng bus, ang lugar kung saan umaalis ang mga tao para magsimula ng bagong buhay o para takasan ang luma. Hindi ngayon, Cassie, sabi niya habang pinapabilis ang takbo. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang umalis. Ang terminal ng bus sa Cubao ay isang magulong halimaw. Ang ingay ng mga busina, ang sigaw ng mga konduktor, at ang amoy ng usok ay humahalo sa hangin. Para kay Cassie, ang kaguluhang ito ay isang perpektong salamin ng kanyang kalooban. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal, yakap ang natutulog na si Lily
sa isang braso at si Liam naman sa kabila. Ang kanilang mga munting hininga ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, blanko. Ang puso niya ay manhid. Tapos na. Aalis na siya. Magsisimula ulit sa probinsya ng kanyang ina, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, sa isang lugar kung saan ang pangalang Noah Fernandez ay walang kahulugan. Huling tawag para sa biyaheng pa-Lucena. Aalis na. Iyon na ang bus niya. Ang bus na maglalayo sa kanya. Dahan-dahan niyang sinubukang gisingin ang mga bata. Ngunit isang pamilyar na sigaw ang nagpatigil sa kanya. Cassie! Napalingon siya. Ang puso niyang manhid ay biglang tumibok ng malakas. Doon, sa gitna ng nagmamadaling mga tao, tumatakbo si Noah. Ang kanyang damit ay gusot, ang buhok niya ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Tumatakbo siya na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. At para sa kanya, marahil ay ganoon nga. Huminto siya sa harap ni Cassie, humihingal. Ang mga kamay ay nakatukod sa kanyang mga tuhod. Huwag! Huwag kang umalis, sabi niya sa pagitan ng mga paghinga. Hindi umimik si Cassie. Tumingin lang siya sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang buhay. Cassie, pakiusap. Pagmamakaawa ni Noah, ang boses ay nanginginig. Kasinungalingan ang lahat ng iyon. Isang patibong. Narinig ko na yan dati, Noah. Sagot ni Cassie. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Pagod na akong maniwala. Pero ngayon, may pruweba ako. Kinuha ni Noah ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, kaya't hirap siyang buksan ito. Ipinakita niya kay Cassie ang screen, isang email, isang formal na email na ipinadala sa abogado ng kanilang pamilya. Ang paksa, Formal Renunciation of Inheritance. Binasa ni Cassie ang mga salita. Ang bawat pangungusap ay isang legal na deklarasyon na formal na itinatatwa ni Noah ang lahat ng kanyang karapatan sa kumpanya, sa mga ari-arian, at sa pangalan ng Fernandez. Ang petsa at oras ng email ay isang oras lamang ang nakalipas. Napatingin si Cassie mula sa cellphone patungo sa mukha ni Noah. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang tagapagmana ng Fernandez Group. Isa na lang siyang ordinaryong tao na walang dala, kundi ang mga damit sa kanyang katawan. Ibinigay ko na ang lahat, Cassie, sabi ni Noah. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala na sila. Wala na si Isabella. Wala nang kasunduan. Wala na ang lahat. Maliban sa'yo. Sa inyo. Tumingin siya sa natutulog na mga bata. Alam ko nasaktan na naman kita. At alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero nandito ako. Nakikiusap. At sa gitna ng magulong terminal ng bus, sa harap ng daan-daang estranghero, lumuhod si Noah Fernandez. Ang mga tao sa paligid ay napahinto. May mga nagbubulungan, may mga kumukuha ng litrato. Ngunit para kay Noah, ang mundo ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Cassie. Wala akong singsing na maibibigay sa'yo. Sabi niya, ang boses ay basag. Wala na akong mansyon o kayamanan na maipapangako. Ang tanging mayroon ako ay ang puso ko na sa'yo lang mula pa noon. At ang mga kamay kong ito na handang magtrabaho habang buhay para itayo ang tahanan na nararapat para sa'yo, para kay Lily at para kay Liam. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig, sakit at huling hibla ng pag-asa. Cassandra Fent, pakakasalan mo ba ako? Magpakasal ka sa akin at ipinapangako ko, sa pagkakataong ito, gagawin ko ng tama ang lahat. Natahimik ang buong mundo ni Cassie. Ang ingay ng terminal ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Isang lalaking isinuko ang lahat para sa kanya.
Tumingin siya sa dalawang bata na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Isang pamilyang hindi niya inaasahan. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang yelo ay natunaw at sa ilalim nito, ang pag-ibig na pilit niyang pinatay ay buo pa rin pala. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mga luha, na ngayon ay luha na ng pag-asa, iniabot niya ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Noah, iyon ang lahat. Lumipas ang 1 taon. Ang hardin na dati tinaniman lang nila ng mga buto ng sunflower ay ngayon isang paraiso ng mga bulaklak. At sa gitna ng paraisong yon, sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng puting rosas at sampagita, nakatayo si Noah. Hindi na siya ang CEO na laging balisa. Ang suot niya ay simpleng barong, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Hinihintay niya ang kanyang nobya. Tumugtog ang isang malumanay na musika. Unang lumakad si Lily, na ngayon ay 7 taong gulang na. Siya ang flower girl, at sa bawat hakbang niya, nagsasaboy siya ng mga talulot ng bulaklak na may ngiting abot-tenga. Sa likod niya ay si Liam. Suot ang isang maliit na barong, seryosong-seryoso habang dala ang isang unan na may 2 simpleng singsing. At sa huli, lumakad si Cassie. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay may ilang bulaklak na nakasabit. Walang magarbong kolorete. Tanging ang natural niyang ganda at ang isang kaligayahang nagmumula sa kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang buong mundo, ang iilang bisita, ang musika, ang mga bulaklak ay naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa. Ang kanilang mga panata ay simple at taos-puso. Hindi ito tungkol sa mga pangako ng kayamanan, kundi sa mga pangako ng katapatan, ng pag-unawa, at ng hindi pagsuko kahit anuman ang pagsubok. Nang sabihin ni Noah ang "I do", ang kanyang boses ay basag sa emosyon. At nang si Cassie na ang sumagot, ang kanyang oo ay isang matamis na himig ng pagpapatawad at pag-ibig. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay hindi lang isang tradisyon. Ito ay isang selyo. Ang pagsasara ng isang masakit na kabanata at ang pagbubukas ng isang bago. Ang mga buwan ay lumipas na puno ng kaligayahan. Si Noah ay nakahanap ng trabaho bilang manager sa isang mas maliit ngunit matatag na kumpanya. Hindi na sila mayaman, ngunit masaya sila. Ang kanilang gabi ay puno ng pagtulong sa takdang aralin, pagbabasa ng mga kwento, at malalakas na halakhak. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, may inilabas si Noah na isang malaking brown envelope. Umupo si Cassie sa tabi niya sa sofa. "Dumating na," bulong ni Noah. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento. Kinuha ni Noah ang isang papel at binasa ito ng malakas. "And are hereby legally and formally recognized as the parents of Lilia Fent Fernandez and Liam Fent Fernandez." Sabay silang napaluha. Umiyak si Cassie, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Niyakap siya ng mahigpit ni Noah. Tumingin sila sa saradong pinto ng silid ng mga bata. Sa wakas, opisyal na. Sila ay isang pamilya. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos noon, habang nakaupo sila sa veranda at pinapanood ang mga bituin, hinawakan ni Cassie ang kamay ni Noah. "Mahal," sabi niya sa malambing na boses. Sagot ni Noah. Hinahalikan ng kanyang buhok. Kinuha ni Cassie ang kamay ni Noah at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. "Mukhang kailangan na nating magdagdag ng 2 pang upuan sa ating hapagkainan." Natigilan si Noah. Tumingin siya sa kamay niya. Pagkatapos ay sa mga mata ni Cassie na kumikinang sa tuwa at hiya. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Cassie. "Kailangan mo nang maghanda, mahal ko. Dahil sa susunod na taon, hindi na lang tayo 4.
Buntis ka? Halos pabulong na tanong ni Noah. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumango si Cassie at isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi lang isa, kundi dalawa. Sa isang iglap, binuhat ni Noah si Cassie. Iniikot-ikot ito sa hangin. Ang kanyang tawa ay isang pagsabog ng purong kagalakan na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ibinaba niya ito, lumuhod at hinalikan ang tiyan nito. Dalawa, bulong niya sa pagkamangha. Isang lalaki at isang babae, dagdag ni Cassie. Tumayo si Noah at niyakap silang lahat. Si Cassie at ang dalawang buhay na nagsisimula sa loob nito. Maya-maya, lumabas ang nagising na sina Lily at Liam at sumali sa yakapan. Kahit hindi nila lubos na naiintindihan kung bakit umiiyak sa tuwa ang kanilang mga magulang. Sa ilalim ng kalawakan na puno ng mga bituin, sa hardin kung saan nagsimula ang kanilang pangalawang pagkakataon, ang pamilya Fernandez ay tuluyan ng nabuo. Isang pamilyang sinubok ng nakaraan, pinatatag ng sakripisyo, at binuo ng isang pag-ibig na nagpapatunay na ang lahat ay posible. Dahil ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay ang mga taong pinili mong mahalin, isang pangalawang pagkakataon, at ang simula ng walang hanggan.